Magandang umaga, mga bata. Tingnan niyo ang iyong mga katabi. Napansin niyo ba ang kanilang mga buhok? Maayos ba ito o medyo magulo na? Sino sa inyo nakaranas na pumunta sa isang lugar kung saan pinuputol ang buhok para maging pogi o maganda? Ano ang pakiramdam niyo habang ginugupitan kayo? Bago natin basahin ang ating kwento, alamin muna natin ang ilang mahalagang salita para mas maintindihan natin ang ating babasahin. Mayroon tayong mystery words dito. Ang una ay barbero. Alam niyo ba ang barbero? Ang barbero ay tumutukoy sa isang propesyon o trabaho na may kaugnayan sa paggupit o pag-aayos ng buhok. Pangalawa, ang barberia. Ang barberia ay tumutukoy sa isang lugar kung saan nagtatrabaho ang barbero. Pangatlo, magic. Ang magic ay tumutukoy sa isang uri ng kapangyarihan o gawaing supernatural na madalas ginagamit sa mga kwento, pelikula, at iba pang anyo ng media. Pang-apat, kapa. Ang kapa ay tumutukoy sa telang binabalot sa katawan para hindi malagyan ng buhok. Panglima, pomada. Ang pomada ay tumutukoy sa malagkit na substance na nilalagay sa buhok para manatili ang ayos nito. Pang-anim, ang mahikero. Ang mahikero ay tumutukoy sa isang taong may kapangyarihan sa mga bagay na supernatural o isang taong may kahusayan sa magic. Bago natin simulan ng ating kwento, may tanong ako sa inyo. Kailan kayo huling nagpagupit ng buhok? Bakit kayo nagpapagupit ng buhok? At ano ang napili niyong gupit ng buhok? At sa ating kwento, ano kaya ang pipiliing gupit ng ating bida at bakit ito ang napili? At bago ko basahin ang ating kwento, tandaan natin ang barber rules para sa pakikinig. B. Bukas ang mata at tenga sa pakikinig. A. Alalahanin ang mahalagang detalye. R. Respetuhin ang nagbabasa. B. Bantayan ang damdamin o emosyon ng tauhan. E. Estado ng isip ay ituon sa kwento. R. Rumisponde o sumagot ng maayos kapag tinatanong. Ngayong araw, magbabasa tayo ng kwento tungkol sa karanasan ng isang bata at ng kanyang tatay sa barberia. Ang pamagat ng ating kwento ay ano ang gupit natin ngayon, na isinulat ni Russell Molina at iginuhit ni Hubert Wilshaw. Ang aklat na ito ay inilimbag sa Adarna House. Handa na ba kayo, mga bata? Sikat na barbero ang tatay ko. Araw-araw ay mahaba ang pila sa kanyang barberia. Kahit ang mga tao sa kabilang bayan ay dumarayo pa sa amin para magpagupit sa kanya. May magic daw kasi ang mga gunting niya. Anong gupit natin ngayon? Yan ang laging bati niya sa paypagpag ng puting kapa. Mahikero nga ata itong si tatay. Konting gupit sa kanan, konting gupit sa kaliwa, konting ahit sa gilid, at konting hati sa gitna. Huling-huli ni tatay ang tamang gupit. Ang bawat hiblay sumusunod sa utos ng kanyang suklay. Walang naliligaw, lahat pantay-pantay. Malalaking ngiti ang kadalasang nakikita ko sa salamin tuwing pagtapos na si tatay at naglalagay na ng polvo. Ang galing talaga ng tatay mo, iho! Pahangang sinasabi ng mga parokyano. Kuhang-kuha niya ang gusto ko. Masaya ang lahat ng ginugupitan ni tatay, maliban sa akin. Ayaw na ayaw ko kasi ang gupit ko. Kung titignan niyo ang mga litrato ko'y naiintindihan niyo ako. Iisa lang kasi ang itsura ko. Para akong may bao sa ulo. Simula baby pa lang ako'y ganito na ang gupit ko. Hindi na napalitan, hindi na nagbago. Kahit na anong gawin ko ang suklay at ayos dito'y bumabalik pa rin sa dating anyo. Madalas tuloy akong napapakamot sa ulo. Bakit kaya hindi ako tinatanong ni tatay ng anong gupit natin ngayon? Di lang isang beses kong naisip ang isasagot dito. Minsan naisip kong pahabain ang aking patilya. Mahabang mahaba para pwede ko nang kabitan ng saranggola.
Ang sarap sigurong magbisikleta habang may sumasayaw na mga boka-boka. Eh kung makapal na kulot naman, lagi akong may dalang unan. Pwede na akong umidlips kahit saan. Iboy, wag tutulog-tulog. Naku, parang bigla ko tuloy narinig si nanay. Halika rito at tulungan mo akong magbuhat ng mga paninda ko. Mas maganda siguro kung hugis basket ang buhok ko para mas madaling dalhin ang mga nilalakong puto seko. Maganda rin siguro kung tayo-tayo ang buhok ko at kulay berde pa ito. Bidang-bida ako sa taguan dahil walang makakahanap sa akin pag nagtago ako sa mga damo. Sandali, sa barbero ba ako pupunta o sa hardinero? Nakakita ka na ba ng may pugad sa ulo? Sabi kasi ng kaklase ko, yun ang uso. Yung magulong magulo at parang magkakaaway ang mga hibla ng buhok mo. Kinakabahan lang ako at baka may mga itlog na ibon dito. Hugis palong, korteng sombrero, mukhang payong gupit sundalo. Sari-saring estilo ang naglalaro sa utak ko. Isang araw ay kinausap ako ni tatay. Bakit bigla kang lumaki, iho? Ang sabi niya sa akin habang kinukusot ang buhok ko. Dati-rati di mo pa maabot ang silyang ito. Ngayon ay parang malalampasan mo na ako. Ang bilis talaga ng panahon, di na baby ang anak ko. Pinaupo ako ni tatay sa silya at sinuotan ng kapa. Ang haba na ng buhok mo, ang sabi niya. Anong gupit natin ngayon? Nagulat ako. Di tuloy ako nakasagot. Gupit binata ba, iho? Kindat niya sa akin. Napangiti ako at tumango ng opo. Pumikit ka muna at baka mapuwing. Sabi ni tatay habang tumatakbo ang suklay sa noo ko. Konting gupit sa kanan, konting gupit sa kaliwa, konting ahit sa gilid, at konting hati sa gitna. Pagdilat ng mga mata ko'y nakita ko ang pinakamagandang ngiti sa salamin. May magic nga ang gunting ni tatay. Nag-enjoy ba kayo sa ating kwento, mga bata? Ngayon, may ilan akong katanungan na kailangan niyong sagutin. Una, sa ating kwento, ano kaya ang pipiliing gupit ng ating pita at bakit ito ang napili niya? Tama! Ang napiling gupit ng pita ay ang gupit binata dahil ito ang gupit na ginagawa ng kanyang tatay at gusto niyang maging katulad nito. Pangalawa, ano ang trabaho ng tatay sa kwento? Tama! Ang trabaho ng tatay sa kwento ay isang barbero o manggugupit ng buhok. Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa gunting niya? Sinasabi ng mga tao na ang kanyang gunting ay mahiwaga o may magic dahil sa galing nitong maggupit. Ano ang laging sinasabi ng tatay bago niya gupitan ang mga customer? Tama! Ang laging tanong ng tatay ay ano ang gupit natin ngayon? Ano ang huling-huli ni tatay? Tama! Ang huling-huli ni tatay ay ang mga ngiti ng kanyang customer. Ano ang kadalasang nakikita sa salamin tuwing pagtapos si tatay magupit? Very good, mga bata! Nakikita sa salamin ang masasayang muka at bagong ayos na buhok ng mga ginupitan. Bakit ayaw ng bata ang kanyang gupit? Noong una, ayaw niyang gupit dahil pakiramdam niya ay hindi ito bagay sa kanya o baka dahil sa kaba na magmukhang bata habang gusto niya maging binata. Ano-ano ang mga naisip niyang igupit sa kanyang tatay? Naisip niya ang iba't ibang kakaibang gupit. Ano ang tinanong sa kanya ng kanyang tatay na siya ay gugupitan na? Tinanong siya ng anong gupit natin ngayon? Ano ang napili niyang gupit? Ang napili niyang gupit ay gupit binata, kamukha ng gupit ng kanyang tatay. Ngayon, sa huli nating katanungan, mga bata, magbibigay ako ng senaryo at kailangan niyo itong sagutin. May batang pumasok sa barbershop na walang sapat na pera para magpagupit, ngunit kailangan niya ito para sa pasukan. Ano ang gagawin mo? Kung ako ang barbero, gugupitan ko siya ng libre bilang tulong sa kanyang pag-aaral. Kung ako naman ay customer, ako ang magbabayad sa kanyang gupit.
Dumako naman na tayo sa ating activity na may pinagupatang anong gusto kong gupit. Ngayon, kumuha tayo ng papel at crayon para tayo mag-drawing ng ating mga pangarap na gupit. Una, gumuhit ng bilog. Sa gitna ng iyong papel, gumuhit ng isang malaking bilog. Ito ang inyong muka at lagyan ito ng mata, ilong at isang malaking ngiti. Pangalawa, isipin ang gupit. Pumikit muna ang lahat. Isipin nyo anong gupit ang gusto nyo. Maikli pa, mahaba, may bangs o nakatayo ang buhok gaya ng mga bida sa cartoons. Pangatlo, idrawing ang buhok. Gamit ang inyong lapis, idrawing na sa ibabaw ng bilog ang buhok na naisip nyo. Huwag matakot magkamali. Sining nyo to. At pang-apat, kulayan natin. Kulayan ang inyong gawa, pwedeng itim, brown, o kahit makulay parang rainbow kung inyo ang gusto nyo. Laging tandaan mga bata, na kahit ano pa ang gupit natin, ang mahalaga ay malinis tayo sa ating katawan at masaya tayo sa kung sino tayo. Maraming salamat sa pakikinig!